Maninigil na ang karma. Tarantang-taranta nga itong si Moira matapos ngang makita niya na naroon ngayon si Carlos. Agad siyang pumunta sa bar at doon ngayon agad na humanap ng telepono. Tinawagan niya ang kanyang anak na si Zoe dahil alam niya kapag si Zoe ang kanyang kasama ay hindi siya masasaktan itong si Carlos. Kung kaya't ibabala na naman niya ang kanyang anak na si Zoe. Naman nagulat itong si Zoe matapos nga niyang marinig na naroon pala ang kanyang daddy na si Carlos. Sinabi niya na wag na siya mag-alala dahil pupuntahan siya agad-agad. Nanginginig pa sa takot itong si Moira habang sinusundo nga nitong si Zoe. Ano ba naman kasi ang kanyang ginawa kung bakit naroon umano ang kanyang Tita Giselle at nagkaroon pa siya ng iskandalo. Kung akala kasi ni Zoe ay pupunta lamang ang kanyang ina sa isang bar o parang mag-aliw at mag-celebrate. Ngunit hindi ni sukat akalain na mapapatrouble na naman itong si Moira dahil sinusundan-sundan na nga siya ng karma ng kanyang mga pinagagawa. Hindi lang si Giselle maging ang karma na nag-aantay galing kay Carlos. Ngang pumasok sa loob ng bahay itong si Moira, sinabi niya kay Zoe na kailangan ikandado niya lahat ng mga pintuan at siguraduhin niya na sa oras na umalis siya ay nakalak lahat dahil hindi niya alam kung kailan sisipot nga itong si Carlos. Takot na takot siya baka nakasunod ito at may planong mas hindi maganda sa kanya. Si Zoe ay hindi kailangan mag-stay sa loob ng bahay dahil nga may trabaho siya. Kung kaya ito na nga ang kinakatakutan ni Moira ang mag-isa na lamang siya. Kaya naman nung paalis ito si Zoe, paulit-ulit niyang sinabi na kailangan ikandado at ilak ang mga pinto. Baka bigla na lamang sumulpot itong si Carlos. At hindi nga siya nagkamali dahil na makaalis na nga itong si Zoe ay agad na pumasok sa loob itong si Carlos. Doon ay hindi talaga niya matatakasan ang paniningil ni Carlos dahil abot langit ang kanyang galit. Dito na kaya magwawakas ang buhay nitong si Moira. Ngayong sila lang dalawa ni Carlos, evil versus evil na ba ang mangyayari? Matibay na nga ba talaga? Si Moira na nga ba ang susunod kay Irene? Yan ang ating pakaalamin mamaya. Samantalang ito nga si Lynette ay unti-unti nang nagkaroon ng sinyales na unti-unti na nga itong magigising at kalaunan ay magiging fully recover. Ang sabi naman ni Doc Ray ay maaaring magulat na lang sila isang araw ay magising na nga itong si Lynette sa kanyang pagtulog. Bagay naman na labis na ipinangamba nitong si Annalyn lalo't noong isang araw lamang ay nakasalubong niya etong si Moira at natitiyak niya na walang ibang sisisihin si Moira ngayong na-annul na nga ang kanyang kasal. Isisisi pa rin niya ito kay Lynette kahit nakasalanan naman talaga ni Moira dahil sa kanyang mga maling gawain kung kahit inayawan na nga siya ng husto ng kanyang asawang si RJ at nag-file na nga ng annulment sa kanya. Naman, labis ang pangangamba nitong si Annalyn dahil si Moira ay nagbanta sa kanya at hindi talaga ito titigil hanggat hindi makaganti dito kay Lynette. Ngayon, lalo na nasa labas na nga siya ng kulungan at malaya na siya kung ano ang kanyang gustong gawin. Sa tingin nga niya ay mas lalong tumatapang itong si Moira ngayong wala na sila nitong si Doc RJ dahil wala na siyang pakialam kung may masasaktan siya. Dahil tabla-tabla na nga ang nasa kanyang isip. Kaya guys, pakabangan natin mamaya kung ano kaya ang kinahinatnan nitong si Moira at itong si Carlos. Parehas na ba sila na mahuhuli? Ano kayang magiging pakiramdam ni Zoe sa oras na matuklasan niya ang kanyang ina ay patay na at ang walang ibang may gawa kundi ang kanyang daddy na si Carlos. Abangan na lang natin guys kung sino nga sa kanilang dalawa ang matitirang buhay. Sa abot kamay na pangarap, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.